Alright mga kaibigan, good news muna tayo at tuloy-tuloy na nga at nangyayari na mga kapatid. No? Sino mag-aakala na mangyayari ito mga kapatid? At PBBM lang pala makakagawa mga kapatid. No? Binabatikos to. Well, ganun naman talaga sa politika, di ba? Babatikusin mo yung isang proyekto na ginawa ng kalaban mo, diba, o ng iba na matagal na kayo hindi nyo pa rin nagagawa at may nakagawa na. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Katulad na lamang nito mga kapatid, no, itong 20 pesos na bigas, no? Na marami nagsasabing imposible. Hindi yan magagawa, 'di ba? Nagawa. Bigas na yan, pangkain lang ng baboy yan, 'di ba? Well, eto mga kapatid, pinapatunayan ng Department of Agriculture dahil nagsalo-salo sila mga kapatid at ipinakita nila na itong 20 pesos na kilo ng bigas na ibinebenta makakain naman ng tao at hindi ito panghayop lamang mga kapatid, no? Sabi rito, ikatlong araw na nag-roll out ng 20 pesos rice, no, 20 pesos per kilo ng bigas program ng pamahalaan, kaya mas marami ng lugar ang may access sa abot kayang bigas mga kapatid, no. Nung una binabatikos din yan mga kapatid, bakit sa Visayas lang? Ito'y magagamit lang sa halalan, di ba? So pinaspone mo na yan, pinatigil ng COMELEC mga kapatid. Ngayon ay nagaganap na rin mga kapatid sa iba't ibang lugar mga kapatid, no? Sabi nga rito sa report, samantalang bilang tugon sa mga isyong kumi-question sa kalidad ng 20 pesos na bigas, nagsagawa ng salo-salo ang mga opisyal at stakeholders ng Department of Agriculture kasama ang mga mamimili. Nag-ano sila mga tol, tawag dito? Yung boodle fight, parang ganun. Well, panoorin na lamang natin to. No, at syempre bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa proyektong to ng ating pamahalaan about sa 20 pesos kilo ng bigas? No, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. So ngayon gusto namin pakita sa tao na okay nang in general okay ang NFA rice at sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila makatikim at hindi na ako magsasabi kung maganda ba o hindi kasi mahirap naman ako palagi magsasabi In reality, alam naman natin, di ba, hindi mo talaga siya maikukumpara doon sa mga mahal na bigas, mga tagsi 60 pesos, di ba? Hindi mo talaga siya maikukumpara doon. Pero aarte ka pa ba? Wala ka nang pera, aarte ka pa. Yung iba nga kumakain ng pagpag di ba? Kumakain ng basura Eto 20 pesos, no? Ginagawan ng paraan ng ating gobyerno na maraming mga Pilipino, mga kapatid, ang maka-afford ng murang pagkain. Aartehan mo pa ba yan? Di ba? Tuloy natin. Maganda ang kalidad ng benteng bigas. Ito ang nais patunayan ng Department of Agriculture. Kaya nagdaos ng salo-salo ngayong araw kasabay ng unang araw ng rollout ng 20 na bigas sa facility nito sa Bureau of Animal Industry. Para masiguro na talagang safe for human consumption at maayos ang kalidad nitong murang bigas, pinangunahan kanina ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ng iba pang mga kawani ng Department of Agriculture ang pagtikim dito sa P20 na rice. Kasama rin sa inimbitahan ng ilan pang mga vulnerable sector na mamimili ngayon ng bigas dito sa area. Nice. Maraming mga Pilipino ang matutuwa rito mga tol at maraming mga Pilipino talaga ang matutulungan. Diba? Yun ang sanang itigil natin lalong-lalo na sa mga nasa posisyon, diba? Yung pamumulitika, yun sana itigil na nila yun. Kung meron silang naiisip na mas magandang idea, suwestyon, na mas makakatulong pa sa programang to, itigil sana muna nila yung bangayan nila o yung mga pang-aaway nila dahil para sa mga Pilipino naman to Diba? Hindi na dapat nila iniisip yung credits. Diba? Ang importante mga kapatid, makita natin na natutulungan yung mga mamamayang Pilipino kasi yun naman ang purpose kung bakit sila nasa pwesto Diba? Ayon kay Secretary Laurel, mas mabuti mismo ang mga mamimili na ang magsabi na maayos ang quality ng bigas na kanilang bibilhin. Kasama rin sa naturang salo-salo si National Food Authority Administrator Larry Lacson, Assistant Secretary Arnel de Mesa at ang iba pang mga opisyal ng ahensya.
Well, kasi palagi may nag-question o bumabatikos na pangit to yung NFA rice eh. Diba? So ang mensahe ko naman sa general public ay iba na NFA ngayon, iba na administrasyon, iba yung namumuno dyan. At ako mismo ang chairman ng NFA Council. Marami na kami sistema na binabago, no? Si Nanay Elenita. Well, hindi na natin maaalis yun, batikos. Kasi mga kapatid aminin man natin o sa hindi, may mga bumabatikos dahil dala na rin ng inggit. Bakit ko sinabing inggit mga tol? Kasi hindi nila nagawa eh. May nakagawang iba eh. Niisip nila sana ako na lang nakagawa nun, sana ako na lang ang gumawa nun, di sana ako sikat. Nagawa nung iba. Ay wala, siraan natin yan. Wala, pangit niyang bigas na yan. Pangkain lang ng hayop yan. Wala, sinungaling, di ba? Hindi magtatagal yan, hindi masusustain yan. Yung mga ganong mga bagay, sana tigilan na natin yung crab mentality na ganyan. Kasi habang ginagawa yan, particularly mga kapatid na mga nasa posisyon, ang naaapektuhan yung mga nasa ibaba. Diba? Mga taong naghahangad na yung kakarampot na sahod nila mapagkasya sa pamamagitan ng ano. Diba? Magkaroon ng mga murang bilihin. Eto mga tol, halimbawa na lang to murang bigas. Dito sa Pilipinas talagang maano sa atin ng kanin. Diba? Rice is life nga, diba? Sabi dito sa atin. Bakit? Kasi kahit na konti lang ang ulam mo, basta marami kang kanin, masosolve ka di ba? Kasi yun yung panglaman ng tiyan, kumbaga. Kung mahal din ng kanin, di lalong nahirapan ng mga mamamayan. Pero kung merong 20 pesos na bigas, tulad nga nung sinasabi nilang ipinangako, pero sabi naman ng iba, pangarap ni PBBM yan. Eto na, natutupad na yung pangakot pangarap, pagparehasin na natin. Nangyayari na, ang dapat nating gawin mga tol, pumalakpak. Kung may nakagawa, palakpakan. 'Di ba? Ang problema mga tol, sinisiraan pa eh. Bago bumili ay kumain muna ng kanin na tig 20 pesos para masiguro kung maganda nga ba ang kalidad bago niya ito bilhin. Dahil aniya, kung minsan nasa 45 hanggang 60 pesos per kilo na ang bigas, hindi pa rin masarap isaing. Malaking tipid po ito kasi ang binibili ko po talaga yung 45. Medyo may matigas pa nga yun, mahirap timplahin. Eto, pag may ganun mga problema mga tol, alam ko yung nangyayari dyan. Pag bumibili ka ng mga 45, 50, 60 pesos pero parang nag-iba to, hindi ito yung masarap na bigas. Kasi mga tol hindi man lahat, pero marami kasing mandarayang mga vendor. Ginagawa nila, hinahaluan nila mga tol. Halimbawa, isang sako ng mahal na bigas, for example, isang sako. Diba? Hahatiin nila yon, tapos hahasalinan nila ng ibang uri ng bigas para yung isang sako nila dadami mga tol. Daya mga kapatid. Ganon. Yun ang nangyayari sa totoo lang sa totoo lang talaga. Pero ito sa tingin ko, tinignan ko kanina, malalaki naman po ang butil. Sa tingin ko po dito, hindi na. Kasi talagang sarap nga ng kain ko yun. Wala pong amoy. Pero yung lasa, masarap po. At saka yung mayumi, yung kumbaga malamuyot sa aming Ilocano. Yung malamuyot. Malambot. Uy, malambot. Malambot. Masarap. Si Aling Rosie naman na may agam-agam sa kalidad ng 20 pesos kada kilong bigas, kaya nagpunta mismo upang tikman ito. Wala siyang amoy na para siya talagang yung tag 55 o 50, ganon. Saka siya yung maalsa pero malambot. Kasi kaya sabi ko, baka yung dati pa rin na by 29 nga, pero yung mapula, madilaw siya, tapos may amoy. Nakakain na ako ng ganyan Minsan isang beses, nagugutom na ako. Siyempre, naghanap ako ng makakainan. May mga karinderya, mura kanin doon. 10 piso lang isang order ng kanin. Pero siyempre, alam mo yung kanin na hindi katulad nung niluluto sa bahay. NFA yun. Siyempre, para kumita rin yung mga nagtitinda. Diba, 10 piso na nga isang order. Ang dami pa diba? So, nakatikim na ako ng ganyan. Dati, ewan ko lang dito sa sinasabi. But then again, ang issue kasi rito mga tol, sana hindi na sinisiraan, no? Kung meron ka ngayong much better idea o kaya dagdag man lang para mas maitaguyod itong programang to, para mas magtagal o kaya para mas masustain, sana magtulungan na lamang sila, di ba? Inipip talaga. Pero ito, wala.
Ayon sa Department of Agriculture, ito ang phase 1 ng rollout ng 20 na bigas at asahan ang pag-expand pa nito sa iba't ibang areas sa bansa. Target ng ahensya na magkaroon ng phase 2 rollout sa buwan ng Hulyo sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga del Norte at Barm. Tiniyak naman ng National Food Authority na mayroong sapat na supply at stocks ang NFA warehouse. Samantala, ayon sa DA, dahil sa naging magandang pagtanggap ng publiko sa 20 per kilong bigas, umaga pa lamang ay agad na itong nauubos gaya ng nangyari sa Navotas kahapon. Ayon sa kalihim, nagkakaroon talaga ng logistics strain lalo at pinipilahan ang mga outlet at iba pang mga kadiwa center na may 20 pesos kada kilong bigas. Normal yan, di naman kasi unlimited yan eh. The challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck, kulang ng driver, pahinante, tayo nagbebenta nga. Well, we're meeting almost every day, no? At para masolusyonan ito. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring, no? Ang problema sa gobyerno nga, yung pagproseso ng hiring, hindi ganun kabilis. So yung bureaucracy natin, susubukan namin i-simplify, no, para mas mapabilis namin magawa ang kailangan gawin. Kaya naman isa sa tinitignan ngayon ng ahensya ay ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment o DOLE upang mapalakas ang manpower para sa isinasagawang rollout at makapagbigay rin ng trabaho sa publiko. Yun kasi problema eh. Sabihin natin maraming bigas pero yung pagde-deliver kasi sa maraming part ng bansa o kaya yung na-i-deliver sa isang lugar. Diba? Naubos kasi yun dahil kinukulang nga sila ng truck, diba? Nang magdi-deliver. Mia Alonso, US. Alright, pag nagtuloy-tuloy ito mga kapatid, no, sa kabila ng mga pambabatikos, well, sila rin naman ang kakain yan mga kapatid. No? Sila ang kakain ng kanila mga pambabatikos, meaning sila ang magtitiis na kumbaga bitter. Mga mapapait, no? Sila ang mga magiging bitter hanggang sa matapos ito mga tol. Sana nga hindi matapos, no? If ever ito'y magtuloy-tuloy, no? Hanggang sa bumaba na lamang sa posisyon si PBBM dahil syempre hanggang 2028 lang siya, mga tol. Meron ng papalit sa kanyang bago. Kung ito'y magtutuloy-tuloy hanggang dun sa panahon na yon, magiging isa to sa kanyang legacy. Ito yung isa sa mga maaalala ng tao. At pag nasanay ang tao, syempre 3 taon pa mga tol, no? Hahanapin to sa susunod na mamumuno. Ewan ko lang kung magagawa nila itong ginawa ni PBBM, no? Sana nga lang mga kapatid, walang umano nito. Anong tawag dito? Yung walang sumira. Walang mag-sabotage nitong ganitong klaseng proyekto. Kasi hindi naman yung presidente o hindi naman ng gobyerno sinasabotahin nila o sasabotahihin nila, kundi ang masang Pilipino na umaasa sa mga ganitong klaseng programa. Diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.